Talagang mapapabilib ka sa laban na makikita nyo ngayon. Nagkaharap po kasi yung idol natin na si Grandmaster Daniil Dubob at yung World Champion Challenger winner po ng candidates na si Grandmaster Sindarov. Hindi natalo kahit isang beses si Sindarov sa candidates. Ngayon, kalaban niya yung malatal na galawan ni Dubob. Anong nangyari dito po sa ginaganap na Chess.com Open 2026? Ano po ito Round of 16 na. Kung sino manalo, move on sa quarterfinals. By the way, yung lineup dito matindi. Andyan sila Magnus, sila MBL, at iba pa. Talagang malakasan yung turneyong ito. Siguro ipakita ko na lang po yung lineup. Ito po. Kasali po sila Magnus, Duda, MBL, sa Big Sebian. At marami pang iba. Tingnan nyo. Kalungkutan lang, nalaglag po si Wesley. Hindi siya nag-qualify. Dapat siya yung kay Pranesh dyan Natalo siya sa tiebreak. Nag-second lang siya. Tapos tinalo siya ni Yu Yang Yi sa pinaka-sudden death or playoff. Pati yung nangyari din, tinalo din siya si Namu Baheb. Talagang inalat si Wesley sa qualifying event, nalaglag. Pero ayan, ang bigat po ng mga kasali. Ngayon, ang magkalaban agad, si Dubob sa si Sindarov. At game 1 po, puti si Sindarov, nag-E4 po siya, sinagot ni Dubob ng E5. Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6 lang. So, Italian po, na D3, Bishop E7, yan, typical po yan. Nag-castling D6 and then A4, lahat po yan, linya pa rin So, nag-Bishop E6 agad, ito pong si Dubob, mabilis na tinira yan. Kinapture takes and then nag-C3. Pagka C3, castling si Dubob. Tumira po ng B4, agresibo po sa may queen side, typical po yan, na tinirahan po ng A6, na sinagot naman po ng rook to E1. Commonly po kasi later on, pag nabigyan ng pagkakataon, magdi-D4 po yan. Sinagot lang po ng H6. Ang H6, pine-prevent lang yung talon ng kabayo. Pine-prevent lang din po yung pwesto ng bishop dyan, na sinagot po ng knight lang po sa may D2 at tinirahan ni Dubob ng queen to E8. Tingnan nyo po yung oras si Dubob. Lamang po siya sa oras, mahigit 30 segundo. By the way, ang time control po nito, 10 minutes per player, walang increment. So may pagka-rapid na blitz. Yan po ang nangyayari. So pagka queen to E8, nag-knight to F1, lilipat po yan sa may G3 na sinagot lang ng queen to F7. Yun, nahiwagaan ako dun Pero mabilis pong pinawalan niya ni Dubob. Gusto kong tingnan ko number 1 engine move. Isa po sa suggested move number 3. Ang number 1, Queen G6 Pero ito pong tira na to, nung tinitingnan ano bang intention yan? Hindi niya po basta-basta mapagalaw ito kasi may mga talon po dun, may pressure. Yun po siguro yan. Anyway, ang ginawa is nag-H3. Pagka H3, nag-knight lang po sa may D7. Ito pong si Daniil Dubob na sinagot ng knight to H2. Ang idea, magna-knight to G4. Tinirahan po yan ng D5. Pagka D5, tumira po ng bishop dito. Tamang develop lang na sinagot ng bishop to D6. At sumuporta lang po dito. Sumuporta sa E5 kasi mamaya kung gusto mong igalaw to makakain yan. May mga ganun tema. Anyway, nag-knight to G4 na yan. Pine-pressure po talaga yung E5 na sinagot ng king move lang ni Daniil Dubob. Tapos, nag-queen to C2. Pagka queen to C2, rook to E8. Talagang gustong depensahan na to. Ine-expect niya na baka mamaya kainin, mabubuksan, ayan, gamit yung tore. At least, pagka rook doon, tumira po ng rook to E2. Sabi naman ni Sindarov, dito din ako maglalaro sa may E-file. Kasi magandang mabigyan ng pressure yung E5 na yan. Mamaya pwedeng tikman to. Ayan, lahat ng pyesa itututok sa may E5. Tinirahan po yan ng Queen G6. Pagka Queen to G6, tumakbo yung king. At pagtakbo ng king, sabi ni Dubob, ako Dubob ba? Ako Dubob. Bakit wala pa ako sacrifice? Si Dubob, laging nangangati kamay niyan. Hindi yan makapaglaro ng chess nang walang sacrifice. Sabi niya, ako Dubob, kailangan natin tong pasabugin. Kasi, ang number 1 engine move, A5, relax lang Pero sabi niya nga, ako Dubob, hindi pwede wala sacrifice. Kaya ang ginawa niya, boom. Sinacrifice niya po yung tore, kapalit yung kabayo. Siyempre, hindi mo pwedeng palagpasin yan, kakapturean mo yan. Hindi na gusto ng engine Ang gusto po ng engine A5 Ano bang tema o anong gusto mangyari ni Dubob? Bakit niya po sinacrifice? Kasi meron po siyang rook to F8. Pine-pressure yung pawn. Kahit po kasi, quality up si Sindarov, ang pangit ng pawn structure, may mga ganun tema, mape-pressure po siya bigla. So, ang ginawa po niyan, umatras, ayun na nga sinasabi ko. O, di ba nagkamali? Balik po tayo doon Ang tamang tira daw lamang si Sindarov pero hindi niya nakita ito is rook to G1.
Ibibigay mo lang daw po itong F3 kasi may rook to E3 at mapapalit yung mga pyesa. Ayan, oh, tapos F takes. So kahit naka-quality down ka, nagbigay ka pa ng pawn, wala naman siyang magawang atake. Ikaw pa nga po magkakaroon ng atake. Ganito po kasi yan eh. Pag ikaw lamang na material, palit-palit pyesa talaga. Yan ang pinaka-best way to continue. Balik po natin, hindi nakita ni Sindarub yun. Ang ginawa niya nga, dinipensahan niya yung pawn eh. Eh kahit naman siguro, unang reaksyon, didepensa. Anyway, dinipensa na sinagot ng Queen H5. Ayun, no? Hataw dito na tinirahan ng Queen to D1. Ibalik lang po natin bakit coach hindi dinipensa ng King move. Pag King move ba, titirahan ka doon ng D4. Ganda ng D4, guys. Ganda. Hindi mo makapture eh, may ganun. Ang tanong, coach, pwede bang tulakan mo natin yung kabayo? Kakainin lang po yan. At pagka palit-palit, knight to E7, lilipat ka naman sa kabilang ibayo. Grabe, ganda po ng posisyon ni Dubov. Hindi mo nga din makapture to eh. Ayan oh, kasi bubukas dito eh. Ang hirap ng posisyon. Balik po natin doon. Ang ginawa nga po is nag-queen to D1 na nasagot po ng queen takes to H3 lang. Mali pa nga daw eh. Ang pinapatira D4 na eh. Pero pawn yun eh. Diba? Why not? Pagka-capture, tumira po ng rook to E1 para siguro lilipat siya dito. Siguro naisip niya baka mag-sacrifice na naman si Dubov eh. Puro sacrifice ginagawa eh. Anyway, nag-D4 na. Finally, pagka D4, B5. Yan yung pinakita ko kanina. Capture takes. And then Dubov, tinira niya yung pinakasimpleng knight E7. Hindi na gusto ng ending kasi equal daw yan. Lamang na daw po pala dito si Dubov kung kakainin niya to. Makipagsabayan ka. Unang-una po, no? Hindi mo basta-basta makapture yan dito kasi makakatalon yung kabayo. Pag kinapture mo, takes mabubuksan to. Lakas ng kabayo dyan eh. Di ba? May mga threat doon, may mga threat pa dito. Kaya po, hindi pwedeng kainin. Ngayon, anong gagawin mo? Makipagsabayan, capture. O de capture din dito. Sabayan, hindi pwede kasi pag kinapture mo to, capture with a check. Diba? Mapapagalaw ka. At pag gumalaw ka, capture lang dito. Ayan ang mangyayari. Na kung saan lamang daw po ang black. Sa kadailanan na hindi safe yung king. May mga idea po ganun, no? O may mga talon din yung kabayo. Pwede dito, pressure dito. Pwede ganun. May kapot ka pa dito eh. O pwede din dito dumaan eh. Ang daming pwedeng gawin. Walay. Lamang talaga ang black. Balik tayo sa nangyari. Nag-knight to E7, nag-rook to G1, tumira po ng knight to C5, hitting the pawn ng D3, nag-rook to G3, napatakbo yung reyna, and then queen to E2 to defend. Mali na naman. 3 minutes pa sila pareho eh. Ang tamang tira daw, mahirap makita. F4, ipalit mo daw yung pyesa. Kasi mapipilitan po eh. Ang F4 kasi depensa dito. Yes, magbibigay ka ng pawn pero goods lang yan. O, at least napalit yung reyna kasi yung king hindi safe. Balik po natin doon. Hindi nga nakita yon. Nag-queen to E2 to defend. Napakasimpleng tira. Pero pagka takes, capture, and then knight lang po sa may G6. Ang sakit na mga paparating na atake. Nasinagot lang po yan ng queen to E3. Bakit? Umiwas po siya sa mga tempo pagka knight F4. Pero merong knight to F4 pa rin. Hitting the D3. Tumulak. Yung pala yun. Para may tulak niya. No? Kaso, knight to B3. Ayan no. Naaatake. So, ang ginawa po niyan, nag-rook to G1. Aba, may pressure dito, sir. Pero sabi naman ni Dubov, ako Dubov, sa'yo na yan. Kain ko lang to eh. O, hataw sa reyna, kinapture, takes, and then capture. Unang tingin, coach, ang daming nakatutok dito sa pawn. Di ba alanganin? Aba, sabi ni Dubov na naman, ako Dubov, pusang gala, ako Dubov na naman siya. Oh. Sabi niya, pakain ko pa yung kabayo, gusto mo eh. Ayun oh. Hinarangan niya yung mate. Kasi nga, pag kinapture mo yan, may text dito, nahihit pa yung tore. Grabe. Oh, anong gagawin mo? Eh, di nagtulak na lang, walang maitire. Eh, kinapture. Pagka-capture, gumanon, hinamon, kinapture, takes. Aba, magandang tingnan din, oh. May pressure dito. So, ang gagawin, pag tumalong ka, kakainin. Ay, ang ginawa po ni Dubov, kain tayo dito. Sa'yo na yan. Ang ginawa naman po ni Sindarov, gumanon lang. Oh. Matalino din yung Sindarov. Kasi pag tumalon to ngayon dito, kakainin to. O, dalawa nakahang eh. Kumbaga, isa lang maliligtas mo. Sabi ni Dubov, iligtas natin yung kabayo while hitting the rook. Ayun. Kasi nga, pag kinapture mo to, hataw to,
pawn down ka, di ba? Ubos, lamang ng 2 pawn ata eh. Ayun, 2 pawn nga. Magaling ako sa mata, nabilang ko. Anyway, ayun, no? Tumira doon, and then kinapture lang. O, sige, kainin mo. Ubos ka pa rin yan kasi may kain dito. Kaya, napilitan. Gumanon muna. Kaso, umatras lang po yung bishop eh. Inatake yung bishop, umatras. O, and then, tumira po doon. Talagang pinipressure lang, pero wala, dinipensahan lang. At nung nakadepensa, panigurado, lamang na. Ang problema, walang oras, 33 seconds, 43 seconds, anong nangyari? Boom, 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 kunat lang. Oh. Wala, eto, relax lang. O, mamatiin ka pa. Parang, wala na, nag-design na dito. Eh, andali na po eh, parang mapepersado kang kumain, eh, dami mong pon. Yung knight, mag-iikot lang yan, mag-iikot. Siguro tatargetin po ito, somewhere over the rainbow, lalapit yung king. Easy win, kaya, Sindarov, kung hindi siya natalo po sa candidates, ito po ata yung kauna-unang tournament niya after candidates, tinalo siya ni Dubov. Ngayon, ang format nito, unahang maka 2.5 out of 4 games. So, nanalo si Dubov game 1. Siyempre, may game 2 pa. Anong nangyari sa game 2? Tuloy-tuloy tayo analyze. Puti naman po. Ito pong si Daniel Dubov, nag-E4. Tumira po ng E5, Knight F3, Knight C6, T4, Scotch. Ang matindi dito, eto nangyari dyan. Kinapture po, takes, typical na linya yan. Nag-F6, capture, takes E5. Mainline, mainline. So, nag-Queen E7, nakapin. Ayan, ilalagay yan dyan. Tatakbo yung kabayo. GG3 lang para makadevelop yung bishop. G6, ayan, no? Ayan, mainline po yan, mainline. O, tamang develop lang, castling. Ngayon, hindi po ito pwede capture, ha? Just wanna show you guys. Mawa 1 piece down ka dyan. Rook E1. Tapos may F4. So, ang ginawa, nag-castling lang din. Pagka-castling, ayun, dinipensa na. Tumira po ng Rook E8. Tumira ng C4. Atakado kabayo. Pinipin yan. Yan, yung pawn, pinipin. Tapos, tinirahan lang po ng Queen to C2. Ganun pa rin. Hindi mo basta-basta matikman yan, ha? Bukod po kasi sa nakahang ito, mamaya may ganon. So, ang ginawa, Queen to C5. Alam nyo ba kung ano yung laro na to? Fina-follow po nila yung laro ni Grandmaster Wesley So at ni Ray Robson. Na kung saan, nanalo po si Wesley So. Black si Wesley So. Ang ginawa po ni Dubov, Knight D2. Mabilis tumira si Dubov. Halatang di niya. Tumira po Rook takes E5. Ayan, ganyan na ganyan laro ni Wesley. Kinapture po. It takes. And then tumira po ng Bishop F1. Ito pong si Daniel Dubov. Linyang-linya. Laro ni Robson sa ni Wesley. Umatras yung kabayo. Pagkaatras ng kabayo, inatake yung reyna. And then dito po, tumira ng Queen F8. Kasi ang ginawa ni Wesley, Queen to E7. So, yun na po yung pinaka-novelty. Hindi na alam ni Sindarov kasi halatado na eh. Nag-isip na po siya dyan ng matagal eh. Ayun, tingnan nyo, lumamang na sa oras. Ito pong si Dubov. 7 minutes na lang Sindarov eh. 9 minutes pa si Dubov. Umatras doon. Yan po yung novelty. O, develop lang si Dubov. Tumira po ng D6. Tulak. O, ang lupit ng tulak, mapipilitan kang kainin eh. Kasi pag ito kinain mo, libre. So, capture. Tapos kinain lang yun. Pagka-takes, syempre gagalaw yung bishop sa F1. Piece down ka, pag hindi, kinapture yung C7. So, may pass pawn, may pressure dito. Ang ginawa niyan, nag-C5. Pagka C5, grabe si Dubov, mala engine ang galawan. Queen to E5. Ang bilis tumira, parang engine. Ano ibig sabihin? Preparado. So, pagka Queen to E4, inatake ito rin, gumalaw. Blunder, Rook to E8. Ang best move is Queen to E8. Pero kahit daw yun ang gawin, lamang pa rin. Queen to E8 idea is to prevent this. Kasi pagkatira nun, nakaganon. Hitting the bishop. Na tumakbo sa C8. Kailangan depensahan. Tapos eto eh. Sabi ni Dubov, ako Dubov, alam ko opening. Pero ako Dubov, kailangan ako isip kasi kailangan ko sacrifice. Brilliant sacrifice. Nag-isip si Dubov ng halos 30 seconds. At nag-sacrifice. Kasi Dubov siya. Ang ginawa ni Sindarov, nag-bishop takes B2. Well, ipakita ko lang bakit po hindi pwedeng tikman yan, guys. Kulong po yung reyna. Kulong ang reyna. Hindi ka pwedeng gumalaw, dali to. Ngayon, pag iyong hinarangan, pwedeng capture lang yan, at pagka-takes, eto mangyayari, Rook to D1, paano mo didepensahan? Yun, ubos. Balik tayo doon. Sabi si Sindarov, kita ko yan, Dubov. Kaya kain lang ako dito na sinagot ni Dubov ng Rook to D1. Pag Rook to D1, dumipensa lang yan. Tapos sinok pa lang yung Yoka baby. Tinirahan po ng Queen to E7. Knight takes to E5. Queen takes to E5. And then, boom, naparesign. Si Dubov, 6 minutes pa, 27 seconds lang. Bakit po nag-resign? Ang kasunod po na tira, ito.
Oh, anong gagawin mo? Yun, sakat to eh. Siguro, pinaka-ano mo na lang, check ka muna. King G2. Patira mo. Hangin to eh. Yan, like for example, bumalik ka. Wala, susundutin ka nga ng capture o rook D8 eh. Siguro ito gusto ko eh. Yan oh. Tapos ganun. Hindi mo madipensahan yan eh. Ganon, may check eh. Well, ubos. So, 2-0. Kasi nga, dubog siya. Kailangan may sacrifice siya. Ito, matindi. Siyempre, kailangan maka 2.5 out of 4 games. Sabi niya sa game number 3, ako dubog ulit. Sa game number 3, naulit yung laro nila nung game 1. Ayan, ulit lang. So, na-analyze na natin yan eh. Ayan oh. Halos pareho. May konting difference lang sa sequence. Ayan, ganyan din nangyari. Oo, nauna to. Kanina kasi nauna yung Queen F7 eh, saka yung King H8. Pero tingnan niyo po yung nangyari ah. Oh, ganun din. So napunta din doon. Oh, tapos Knight C4 yun, nagkamali ah. Nagkaiba ng sequence. Alam ko nauna to kanina eh. Pero yan. Oh, tapos nag-Queen to G6 oh, medyo magulo. Develop, ganun, King H7 oh, relax lang mga tira ni Dubob, pero mabilis pa rin. Oh, sabay in A5 na, nakita niyo yung number 1 engine move kanina. Yan sinasabi kong best move, di ba? Ginawa na ni Dubob. So, gumanon, ayan, nag-D4, yan, naka-D4, naunahan, kanina si Dubob nakapag D5 eh. Pero eto, naunahan, nag-Knight doon, Rook D1, nag-Rook to E8, tapos kinapshot po yan, nagkapalit-palit. Nung pagkapalit-palit, ang ganda ng Queen to C4 ni, ni Sindarov. May pressure doon, weak pa to, double isolated eh, di ba? According sa engine evaluation, slightly better for white eh. Pero tinirahan po yan ng gayon. Pagkatira ng gayon, hitting the pawn, ako ang una kong tinitingnan, baka gumanire. Kaso pag gumanon, dodoble lang. Kasi nakapin eh. Ang ginawa, nag-bishop to E3. O, number 1 engine move. Na sinagot ni Dubob ng iba ka dubs. Sabi ko nga eh. Pag nakita to ni Dubob, malupit. Rook F3 lang. Grabe yung Rook F3 lang guys. Pinakain lang. Kasi pag kinapture mo, alam nyo kung ano titira? Rook F8 lang. Pa-pressure rin lang to. Tapos later on, may capture doon. May capture sa F7 or F2. Yun talaga mangyayari dyan pag kinapture mo lang to. Hindi kinapture eh. Ang ginawa, kining movean. At pagka-king move, ayun, umatras na para depensahan. Nag-rook lang po sa may dito. Relax lang eh. Depensa lang ako. Tapos gaganito na. Sinagot po ni Dubob ng rook to F8. At pagka-rook to F8, huwag kang babalandra dyan. Atakihin kita boy. Ayun. Inatake niya para gumalaw. Yun nga lang, bad move ito. Bakit po yan bad move? Kasi ang kalaban niya, si Dubob. Joke lang. Bad move po siya dahil sabi ni Dubob dito, ako Dubob, ako sacrifice. Kaya nga po tumira siya ng brilliant sacrifice, Queen to G3 lang. Lupit. Pinakain lang. Hindi mo makapture kasi nga mamatiin ka boy. Hanip na yan. Ang tindi. Pressure ka ngayon dito. At pagkatira niya, napilitan po. Ito pong si Sindarov, Queen to E2. Tagal nag-isip po to defend the pawn. 4 minutes mahigit nag-isip. To defend the pawn. Pero sinagot lang po ng pamatay. Queen to H2. And then, Sindarov naparesign. Ang lupit nun, baby. Grabe. Hanip na Dubob, no? Pero ang matindi dyan, guys, 3-0 niya si Sindarov. Eto, hindi nyo pa alam. 3-0 niya si Sindarov habang natutulog siya. Hindi naman talaga natutulog. Pero ipapakita ko yung live feed nila habang naglalaro sila. Tingnan nyo po, ito po yung live feed nila. Nakahiga lang siya habang naglalaro. Ito, oh. Grabe, tinulugan lang. Ganun lang siya, nakahiga lang po habang naglalaro. Napaka-nonchalant lang ni Dubob. Grabe itong Dubob na to. Anyway, ang tindi ng ginawa ni Dubob, 3-0 niya. Ito pong si Sindarov. Ang tanong, anong nangyari sa ibang bakbakan? So si Magnus Carlsen po, inubos niya si Shan Sargasyan. Si Vincent Kiemer naman tinalo si Pranes, Dennis Lasabik tinalo si Yu Yangyi, and then Sam Sebian tinalo siya ni Noderbeck 3-0 din. Dudo, tinalo si Nepo. Umabot ng game 4. Tapos Arjun Erigaisi, binokya ni si Namubahed.
Etong si Mubahid, guys, pinagdududahan to ng Dadaya. Kasi gumagamit daw po siya ng haki. Kasi kita niya na eh, yung tira eh. Ano, Mubahid siya eh. Ikaw ba naman, kita mo na yung mangyayari bago pa mangyari? Ubus-ubus sa'yo kalaban mo. Kaya sabi, nandadaya daw siya kasi Mubahid na agad siya eh. Joke lang po yun, hindi nandadaya. Anyway, si MBL naman, tinalo ni Nihal Sarin. And eto na nga, Sindarob, binokya ni Daniel Dubob. So, ayan po yung maglalaban para po sa quarterfinals yun nandito. Nag-ensim na ako. Anong nangyari? Abay, abangan nyo na lang po. Gagawa natin ng video. Anyway, abangan nyo din po sa may Apple Store yung ating Bayaherong Chess Coach app. No, parating na yan. Sa Google nakalabas na, pwede nyo na pong i-download ang Bayaherong Chess Coach app na kung saan makakatulong sa inyong pag-improve. Talaga naman, napakaganda. Ang daming function na sulit, lalo na kung kayo ay magpi-premium for only $2 monthly, $10, $20 per year. So, sana po masuportahan nyo. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an album.